Good afternoon! Good afternoon, sir! May nagulat? May gikulbaan? Oo, bakit? Nabigla. Sabi gikulbaan. Latina salita yun. No? Ginakulbaan. Salita ano yan? Thailander. Yan, so yun. Nag-interno na naman ako. Lalabasin naman ako. May nabagit ba? May pasunod speaker? Sino? Anong sinabi? Anong pangalan? Wala. Maraming buliro dito. Kahit anong pagpumulan dito. Pag nag-exam ako mamaya, wala itong, pag hindi pumasa, walang certificate. Okay. O, kamusta? May marami pong mga ex-abroad. Ex-abroad tayo sa mga kamay. 10. Sino mga first-timers tayo sa mga kamay? 11. Sabi ko, ang bilis magbilang dito. Hindi, kasi yun ang ano ko. Yung ano ko na subject is math talaga. No? Favorite subject is math. Kaya mabilis ako dating sa additional. Ikaw ma'am, mabilis ka? Ano, multiplication or? Lahat. Anong course mo? Major in math. Magaling daw siya sa lahat. Grabe. Ma'am, dapat pag magaling ka, huwag ka nang mag-abroad. Ha? Hindi, marami naman trabaho sa Pilipinas ah. Maraming hiring ngayon. Gusto mo malaman ano? Pugo. Hiring malabas. Qualified ba kami dun, sir? Qualified ka. Pwede ka naman eh. Basta kapalan mo lang ang lipstick mo. Kilay mo. Qualified ka na. Okay. Grabe to. Kanina, pasilip-silip lang ko dyan. Maraming inaantok eh. Habang nagsasalita si Ma'am Sandra din, patango ng tango yan. Bilang nasa isipan, ano ba talagang oras kami makalabas dito? Kasi, gutom na. Tama? Halatado naman sa taong gutom eh. Halatado yung taong gutom. Bakit? Kahit anong patawa mo, hindi na tumatawa. No? Okay. Kasi kanina pa yung umaga, last 10. 10. Ako ngayon, hindi pa rin ka nakawag-merinda. Ano ginawa sa inyo? Sabi ng uwa, dapat ang mga OFWs huwag pahirapan eh. Pagkatapos dito, hirap na hirap. No? Walang pagkain, bawal lahat ng pagkain. Saan nyo iniwan ng chinike ng guard? Saan nyo iniwan? May lagayan ako doon, dapat doon yun natin lagayan. Okay, di bale? Bawal daw. Sige, okay lang. Mayroong company, building policy na dapat sundin, no? Ang mahirap, dapat exempted yung OFW pagdating sa pahirapan, no? Dapat dito pa lang, condition ng katawan, tama? Yes, sir. Kasi kayo alis, hindi para maghanap ng problema. Nag-training kayo para malaman nyo paano lutasin yung problema. Pagkatapos dito pa lang, ito problema ka na. Gutom na. Tapos, ulcer mo din. Pagdating mo sa labas sa budget, sama ng pakiramdam ko, sir. Hirap kayo dito pagsahod namin, sir. Laging delay. No? Ayun. May nangyari ba ganun? Wala pa naman. Kasi, wala pa naman. Kasi nandito pa sa Pilipinas. Tama? O sino mga ex-abroad? Ikaw ex-abroad kasi? Hindi. Hindi pa. Hindi po nakalasan. Magtatanong lang. Ex-abroad. Sagot lang. Yung totoo. Yung pinakamalakas. Isigaw mo. Ex-abroad.
Masarap buhay OFW, hindi. Hindi. First timers, narinig nyo? Yan ang sagot kadalasan dito ng mga ex-abroad. Hindi na marinig ng mga first timers. Ha? Tutuloy pa kaya tayo dito. Hindi pa kayo nagtataka. Bakit kunti na lang bumabalik sa labas sa bansa? Hindi pa kayo nagtataka mga first timers? No? Tapos, lakas din pa loob. Mag-abroad, bakit lakas loob kayo? Wala pa trabaho sa Pilipinas, wala? Meron, bakit? Bakit ayaw nyo na sa Pilipinas magtrabaho? Matataas ang qualification? Ang sahod, mataas din? Magandang qualification ang hinahanap. No? Ang sweldo sobrang liit. Tama? Kaya pala kayo alis na ng ano, Pilipinas. Ay paano kung doon? Ganon din. Alam niyo na ba talaga? Yung mga sa offer sa inyo, naniwala na ba kayo sa mga offer sa inyo? Naniwala na ba kayo? Hindi. Kasi hindi naman yan gagawin ng batas doon at dito na offeran kayo pagdating doon hindi masusunod. Kaya kayo may pipirma ng kontrata na bago umalis, dapat, alamin nyo, dito kanina, dapat memorize nyo na yun. Memorize nyo wala? Nang sinabi ni Ma'am Sandra rin. Mahirap, no? Kung i-memorize mo lahat yun, maniwala kayo sa akin, kahit paulit-ulit sa loob ng isang araw, isang gabi, hindi nyo matapos-tapos yun. Kaya binigyan lang kayo na dito. Nandito ako, sekreto. Mabuti, binigyan kayo ng ganito. Bayad kasi. No? Ako, walang ganito, hindi nag-open ng projector. No? Ano matutunan mo sa akin? Diba? Wala? Ngayon, hindi ako magbukas ng projector. Kayo ang pagbukasin ko ng mga cellphone niyo mamaya, kasi kaya niyo magaling, picture kayo. Oo. Kayo ang pagbukasin ko ng cellphone, no? Picturean mo yung katabi mo. Sabi mo, ito nangyari sa akin sa loob ng pitos. Gutom. Okay. Pero mas maganda, magpakilala mo na ako, ma'am, di ba? Yeah. Kasi baka mamaya, kunin mo na number ko, hindi mo ba ako kilala? Salamat, ma'am, sa iyong kamay. Okay. Grabe, sleep na. 4 years na hindi ko na-sleep eh. Sinubukan ko lang kanina. Kasya pa rin. Grabe gutom ng pandemic, pero hindi pumapayat. Okay. Ma'am, gusto mo malaman ang pangalan ko? Ito pangalan ko, dapat lahat na nakatayo sa harapan, dapat kilalanin nyo at alamin nyo ang kanyang tunay na pangalan, no? At ano ang kanyang katungkulan dito, okay? Ito na ang pangalan ko. May ballpen ba? May mga ballpen. Okay, ito pangalan ko. Tingnan natin yung isulat nyo. Okay. Pero may Mr. Sam Barbosa ng Pilipinas dito sa Pilipinas. Nandito yung kami ng Implementador Mission. Sam, bakit ka nandito? Nandito kami lang sa ng mga services para sa inyo. Ang Implementador Mission, Sam, ano naman ang mga services yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyo malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Alamin ko eh. Anong tinuro niyo, ma'am? Hindi, pangit. Sabi nila ko lang yan sa ano, yung damit. Sam. Pinaganda ko lang kasi pagdating mo ng Manila, dapat mga sir, pangit pa ng pangalan mo sa probinsya. Pagdating ng Manila, dapat i-level up mo. Okay, at sa akin, sa probinsya, Samuel, pagdating ito, Sam. Ayos ba? Meron lang kasimple yan. Ayan, mabait nyo lahat ah. Masaya kayo, no? Kasi pagdating sa part 2, lahat talagang tulog. Lahat ng gutom, busog. Pag uwi ng bahay, nagtakangan yung si Mrs. Oh, musta ka? Kanina sobrang lungkot mo. Eh, sobrang masaya. Kasi, ngiti lang ngiti. Hindi na hindi mo na sumasagot. Yung pala nalipasan ng gutom. Busog ng hangin. Okay. Bang, okay ka lang ako. Yes. Okay. Tawag siya ng girlfriend ko. At least may kahawin. Hindi ko malungkot pag ano, may kahawin. Okay, Sam Barbosa ng Ami Papidos. Monday hanggang Saturday, nandito rin po kami. No?
Yan, hindi na ako magbukas ng projector. Mamaya, yung nilalaman nito, ng cellphone ko, yan, papuksan ko sa inyo. At panoorin nyo na lang doon. Lahat ng sinasabi ko dito at ang hindi ko nasabi nandoon pa rin. No? Walang nasa servisyo na ito. Bakit? Kung buksan ko at i-post ko diyan, i-flash ko diyan sa tarpaulin, matatagalan tayo. Katulad nun, 1.5 hour. May sweldo ako nun. Pero ngayon, dahil wala naman kung sakot. 30 minutes lang, pwede na. Ayos ba? Ay, sabi ko ba dyan? Ay, salamat. Magkakauwi kayo na ng maaga. Okay. Pero sana may natutunan kayo. Isang batas lang pag-usapan natin ngayon eh. Isang batas lang. At least malaman nyo. Di ba? Kasi, inobliga mo sarili mo. Pinipilit mo mag-abroad ka. Marami na magtrabaho sa Pilipinas. Pero hindi mo pang alam kung ang mayari sa'yo sa labas ng bansa. Lakas loob ka. Bakit? Bakit? May trabaho man sa Pilipinas. Pero sabi ng iba kanina, ang liit ng sahod. Tama? Kaya, inubligan mo sarili mo. Kasi kung hindi mo ginawa yan, gutom ang pamilya mo. Tama? O ex-abroad, isang tanong, isang sagot. Masarap pa buhay o FW hindi? Hindi. Yan. Pangalawang tanong na yan. Di ba ma'am? Bakit sinabi hindi ma'am? First time ka ex-abroad? First time. Naranasan mo na ba? Yung sobrang hirap, sobrang sakit. Naranasan mo na noon? Naranasan mo na? Ikaw ma'am, naranasan mo na? Naranasan mo na rin? Marami kang karanasan. Ma'am, kayo naranasan mo na? Halos lahat naranasan na. Pero, dito, magtanong ako, meron sobrang sakit. Dito, sobrang sakit. Ma'am, naranasan mo. Naranasan mo yung First time, sir. Sino nagsabi niyan? Okay! Bakit? Pero wala kong sinabing masama, tama? Kasi unang alis mo pa lang, pag napalayo ka na sa pamilya mo, airport pa lang, doon mo na mararamdaman yung lungkot, hirap. Tama? Lalo na, nung pumasok ka na doon sa may, boarding gate. Sa lisigang yata ito eh. Ngayon dati, pumasok doon sa bakod. Hindi ko siya nahabol, pero nahuli pa rin. Okay. Yan. Sa loob ka na ng boarding gate. Tapos, gusto mo balikan yung mahal mo sa buhay, nagkatid siya sa airport. Hindi na talaga pwede kasi baka maiwan na sa flight. Tapos nung sumakay ka na sa plane, anong naramdaman mo? Parang gusto mong umiyak, pwede na magawa. Gusto mong buksan ang pintuan ng plane. Nung unti-unti ang umangat, hindi mo pa rin magawa, tama? Sisilipin mo, kung mahal mo sa buhay, hindi mo na talaga makita. At hindi ka na rin nila makikita. Lalo na pumasok na sa ulat. Tama? Wala na. Gusto mo magbabay, hindi pa rin nila naramdaman. Pag tumaway na sila, hindi mo sila naramdaman. Kinabukasan! Pagdating mo sa labas ng bansa, ayan, umpisa ka na magtrabaho, tapos maramdaman mo yung pagkakaiba. Bakit? Dito, pag nag-work ka, pagod ka, after ng pag-work mo, may mag-aasikaso sa'yo. Papakainin ka, tama? Pag may mag-serve siya ng pagkain, ikaw gustuhin mo magtumaw. Tawagan mo mahal sa buhay mo. Wala na talaga kasi ikaw na naman talaga doon. Ngayon wala ka na magawa. Self-service na lang. Gawin mo na para sa sarili mo. Tama? May masama ba doon? Pay as you order. Oh! Ngayon! Nung kumakain ka lang, halos hindi mo na malunok ang pagkain. Pero nung maalala mo, kumuha ka ng cellphone, tumawag ka sa mahal mo sa buhay. No? Dahil malakas naman ang signal, nag-video call ka pa. Nung mag-video call ka, nakita mo sila sa loob ng cellphone. Nakita pa rin nila. Pero, nung bigla mag-brown out, ano nangyari?
nawala sila. Nawala ka rin. Kasi bakit? Wala nang signal. Totoo hindi. Dito lahat ang sinasabi ko, more on realities. Kaya mangyayari sa'yo. Hindi mo sa labas sa akin. Yan ang maramdaman mo. Pero ilang araw na lang, kung tuloy-tuloy ka na magtatrabaho, tapos malapit ang sahod hanggang sa sumahod ka na, makapag-isip ka na na magpadala sa iyong pamilya. Nung makapagpadala ka, anong naramdaman mo? Hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap naman. Ang sarap ng iyong pakiramdam, pero mas masarap ang kanilang pakiramdam. Tama? Kasi sabihin ng mahal mo sa buhay, ito na. Buwan-buwan na ito po. Papadala ko na tayo. Kaya iba, sosyal na sosyal. No? Yan. Nung medyo nagdilid lang ang sahod, no? Inaaway na si Mrs. Sa labas sa masa, Mrs. pa ang inaaway. Sinumbong pa, sir, tulungan niyo ako. Bakit, sir? Si Mrs. hindi na nagpapadala sa akin. Bakit? Anong trabaho mo? Wala, sir, sa bahay lang. Nung malaman ko, may isang anak. Pero, yung papadala doon sa kanyang magulang. Nung malaman mo, lasinggo pala. Kaya yung asawang babae, doon na nagpapadala sa kanyang magulang bago makarating sa kanyang anak, sa kanyang asawa. Nung tinanong ko man bakit hindi mo padala sa mister mo, kasi sir, lasinggo. Kaya, ang nangyari, pag-uwi ng Pilipinas, no? Nauwi pa sa limandahan at hiwalayan. Hirap. Kaya sabi ba, hindi madali. Buhay! Buhay daw yung pagdating sa labas mo. First timers. Tandaan, dapat pag-uwi niyo ng Pilipinas, buo pa rin kayo ng pamilya. Kasi kadalasan, pag ako'y nagtatanong, ma'am, nakailang balik ka na sa labas sa bansa, sir. Pang-apat na. Pang-apat na? Okay. Ma'am, may asawa ka pa ba? Sabi sa akin, sir, malapit na. Malapit na. Kasi, yan. Usado yung lalaki. Nakakaawa naman ang ikaw babae sa labas ng bansa nagpakahirap tapos asawa mo nagpakasarap dito sa Pilipinas tapos akala mo kapag padala ka ng kapag-ipunan kapag nakapagpagawa ng babae may naipunda na yun pala. Naipunda. No? Nagawa ng bahay. Yung katabi. Pag-uwi mo, wala na siya. Sa loob ng bahay mo. Nandoon na sa kapitbahay. Ang hirap, no? Ang hirap. Yan si Sir halos magpaiyak. Ex-abroad. Magtatanong lang. Ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas naman sa meron. 20 years. Wala. 15 years. Meron. Wala. 10 years. Meron. Si Sir, 10 years sa labas naman sa Sir. Nung pag-alis mo noon, no? May naipon ka ba? Meron sir. 10 years. Nung pag-alis mo may asawa ka noon. Ngayon pagbalik, ha? Hiwalay na. Hiwalay na po. Ngayon, may asawa ka na ulit. Girlfriend. Girlfriend pa lang. Ilang taon ka na ba? Dapat sa ganung mukha, hindi na girlfriend. Asawa na talaga, no? Okay, di ba sir, hindi ko na upuitin yung buhay mo. Ay importante rin malaman ko sir, nung umalis ka noon, nagpidos ka ba? Nagpidos ka ba? Okay. Saan ka nagpidos noon sir? Dito rin sir. Dito rin. Nung magpidos ka dito noon, nakita mo ba ako noon? Hindi. Dahil wala naman ako dito noon. Tama ka. Hindi mo ako nakita. Kasi wala ako noon dito. Okay. Ayan. So ngayon mo ako makita sir. Okay sir. Masarap ba? Okay ba? Okay sir. Nung iba, inaanto ka? Boring sir, boring. Boring. Sa akin, hindi. The best. Thank you. Kaya yan ang ilagay nyo sa comments. No? Sa comments yun, sir, the best ka. Okay. Sus na to. Ngayon, magtatanong lang, kamusta lang ang excitement? 100% ba? Kasi, after ni Ma'am Sandra rin, no, tapos ako, akala ng iba, wow, okay na. 100% na. Pero pagdating sa part ko kadalasan, yung 100% excitement, nauubos. Kaya yung iba, pag narinig yung mga sinasabi ko, akala okay na. Dito, sa lahat ng explanation kanina yung mga Sandra rin. Pero nung marinig ang part ko, minsan, ang iba, parang ayaw nang tumuloy. Bakit?
Mrs. Sam, ano bang meron ikaw? Meron ako. Sasabihin ko sa inyo na hindi nyo alam noon, dapat malalaman mo ngayon. Hindi sinasabi ng iba, sabihin ko sa inyo. Ang ano, yung batas na dapat mong malaman. Dapat! First timer ka, alamin mo kung anong pinapasok mo. Magtatanong ka. Sana hindi mabawasan yung 100% na excitement. Bakit? Sa lahat ng sasabihin at itatanong ko dito, pag tinamaan ka, ibig sabihin, bawas ng 20% ang excitement mo. Lahat na marinig mo sa akin, pag tinamaan ka, may tendency maubos yung excitement mo. Pero sana, lakasan mo ang loob mo. Magtatanong ka. Kasi ayon sa batas, ang isang OFW, bago magpilos, dapat siya ay nakapagsign ng kontrata. Ang tanong, lahat ba ay nakapagsign ng kontrata? Taas yung mga kamay sa nakapagsign ng kontrata. Safety. Sinong hindi pa nakapagsign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Yung hindi nakapagsign ng kontrata, hindi tumaas ang kamay, anong nangyari? Hindi tumaas. Sabi ni iba, ha? Hindi nakapagsign ng kontrata. Sila nakapagsign ng kami hindi. Sa batas pala yun. Paano tayo? Pag nangyari sa'yo, ibig sabihin, bawas na ng 20% ang excitement mo. Ang natira is 80%. Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata. At dapat, no? Sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, dapat makaalis ka na ng Pilipinas. 60 to 90 days prior. Bakit? Nasa batas yan. Nasa batas yan. Pag setting 60 to 90 days prior, ibig sabihin, 2 buwan hanggang 3 buwan dapat wala na sa Pilipinas. Iyan ang nasa batas. Sabi ni ba? Ha? Bakit kami? Nandito pa rin. May ibig sabihin, another 20% ang nababawas ngayon sa'yo. Ang natira is 60%. Bakit ka? Kailangan makaalis. Hindi ka na nakapag-pilos, nakapag-sign ng kontrata, ang iba dyan, nakapagbayad na ng placement. Sabi ni ko dyan, tahimik lang, oo nga. Makaalis ka. Ha? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent o buwan ng salary. Tama? Sabi ni ba, ha? Buwan ng salary. Bakit sa atin? Sobrang laki. Ibig sabihin, another 20% ang mababawas doon sa excitement mo. Ang natira is 40%. At dapat, pag nagbayad, dapat meron ka, kailangan mayroong resibo. Sabi ni iba dyan, ha? Resibo. Bakit kami wala? Ay, ibig sabihin, another 20% ang mababawas doon sa excitement mo. At dapat, pag nagbayad ka sa lugar, Jollibee, Chowking, McDo, Max, Mo, restaurant, wala sa nabanggit ko na dapat sa lumang agency. No? 20% na natira. Ay paano kung bawasan ko parang bawasan? So 20% na lang. At dapat, kung anong pinirman mo sa Pilipinas, yan ang masusunod. Malinaw? Sabi ni Bidyan, paano tayo? Wow, tanong. Dahil na, tinamaan ka, magtatanong lang, tuloy hindi. Tuloy. Isigaw nyo. Tuloy hindi. Isa ka! Tuloy! Tuloy. Yan ang mga kayaning Pilipino. Palakan. Tuloy. Bakit? Sabi ko lang, nangyari man sa iyo, dapat alam ng agency ninyo. Okay? I-inform ng agency, i-usapan ng maayos. Baka mamaya, pag hindi nyo na-inform, nagka-problema sa labas, ikaw, nahuli na. Pagkatapos, nagsara rin ng agency, bakit? Walang kalam-alam. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Enforcement or 10022 as a military of anti-human trafficking violation. Lifetime imprisonment. Malinaw? Hindi na-inform ng agency, nahuli ang suspect. So dami ang agency, bakit? Accessories of that right. Ginamit ang pangalan ng agency. Kaya dapat i-inform ng agency. Sa labas sa masya, may nangyari man, pagbabago sa lahat ng mga pinirmahan niyo, dapat alam din ng inyong agency. I-inform din ng agency, sabihin ko ng totoo, huwag magsisinungaling. Bakit? Marami na kurong tayo sa casino ng nangyari. Malinaw? Paano, Mr. Sam?
Pag medyo hirapan kami kumontak sa agency, no? Nandun lang kami sa labas ng bansa. Pati pamilya namin hindi makontak. Nagbibigay po ako ng number. No? I-option yung number ko. Ay, number ko. Hindi ko pa sana sabihin na number ko sa inyo. Actually, number. Ibibigay ko yung 0948-799-970 at 0968-5135-480. Diyan kayo pumunta, tumawag. At pag tumawag ka dyan, wala kang ibang makakausap na kundi ako. No? Pag nag-text ka, ako ang ka-text mo. Kasi, ang action sa problema mo, hindi yung abogado na kakilala mo dito sa Pilipinas, hindi yung asawa or pamilya mo, hindi kahit sino-sino na kilala mo na sa Pilipinas na pag kung humingi ka ng tulong, ipapasa ka kung saan-saan. Dito, ma'am, ako mismo ang